Actually, ang topic po natin ngayon ay may tuturing na napakahalaga. Ano po? Medyo nakapag-isip ako nung kahapon, Friday, nung ako po'y nasa LMI. Kasi ang topic naman namin doon actually ay kahapon ay about being strong and courageous. So napag-usapan kung ano ba kinakatakutan nyo na dapat nyong ma-overcome. At nagulat po ako kasi ilan sa kanila yung nagsabi talagang yung kamatayan ng kanilang mahal sa buhay ang kanila pong labis na kinakatakutan. At marami po yung umiyak ha. Nagulat ako, sabi ko nga, hindi naman nakakaiyak yung topic natin, nag-iiyakan kayo. Kasi nga po yung takot na mamatayan, yung lungkot na ine-expect po nila pag may namatay na mahal nila sa buhay. Kaya sa totoo lang po, masakit talaga ang mamatayan ng mahal sa buhay. Di po ba? At mas masakit kapag ang namatay ay very close sa atin. Mahirap itong maintindihan eh. Pero dapat po nating harapin yung katotohanan na ang buhay natin ay pahiram lang ng Diyos sa atin. Hindi natin to pagmamayari. At isa rin pong katotohanan na ang bawat isa sa atin, ayaw man natin ay o gusto, ay nakatakda pong mamatay. Sabi nga po sa Book of Hebrews chapter 9 verse 27, "For it is appointed unto man to die once, after that, the judgment." So talagang may takda ng araw, oras, kung kailan po tayo pauuwiin ng ating Panginoon. Now, tingnan po natin yung atin pong verse na nakasulat po sa Book of Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 2a. Ganito po ang nakasulat. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die. Sa gitna po ng matinding kalungkutan dahil sa pagyao po ng isang mahal natin sa buhay, alam natin na may maganda ring naidudulot ang kamatayan. Ito po ang hindi nauunawaan ng napakaraming tao, especially po yung mga unbelievers. And ang totoo din, may mga believers na o mga Christians na ang hindi pa rin po ito alam, ano po, na merong magandang maidudulot ang kamatayan. Kaya lang po kahit Bible na po nga yung nagsasabi nito, tila napakahirap pa rin itong paniwalaan at tanggapin. Dahil iniisip natin na ang kamatayan ay katapusan na ng maraming mabubuting bagay. Iniisip natin na ang kamatayan ay panahon ng paghiwalay or separation from our loved ones. Iniisip po natin na ang kamatayan ay isang tila baga halimaw na pumuputol ng ating kasiyahan kapag ito'y dumating sa ating buhay o sa ating pamilya. Iniisip din po natin ang kamatayan ay pagkawala ng isang taong malapit sa atin. Kaya marami pa rin ang hindi matanggap na may magandang naidudulot ang kamatayan. Ngunit hindi naman po mapapasinungalingan ang magandang balita na nakasulat po sa Bible tungkol nga po sa kamatayan. Kaya po at one time, nabanggit po ni Apostle Paul sa mga Christian sa Philippos na o Philippi sa Philippians chapter 1 verse 21, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." So sa kanyang kamatayan, meron daw po siyang mapapakinabang. So again, ano po ang sabi ni Apostle Paul? At yan po ang magiging title ng ating pag-aaralan ngayon, "To die is gain." Anong ibig sabihin ng salitang gain? Sa Tagalog po, pakinabang o tinubo, naidagdag, napanalunan o kaya po ay nakuha. So nung sabihin po ni Apostle Paul na to die is gain, nangangahulugan ito na sa kamatayan may makukuha tayong pakinabang. Ang question, ano ang pakinabang ng tao kapag siya'y namatay? Ano ang makukuha niya kapag iniwan niya ang mundong ito? Iniwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Makikita po natin ang kasagutan sa mga tanong na ito sa Bible, of course. Nauuna po sa lahat, huwag po natin kalimutan na mananampalataya na si Apostle Paul ng Panginoong Hesukristo nang isulat niya po yung Book of Philippians. Pakinggan po ninyo itong mabuti. Sa verse po na ito, ipinahiwatig po ni Paul na kung ang isang tao ay may tamang relasyon sa Diyos, kay Jesus, marami siyang magiging pakinabang sa kanyang kamatayan. So ang ibig sabihin, kung walang relasyon ang Diyos, tamang relasyon ng Diyos sa tao, kung hindi niya tinanggap si Jesus as his or her personal Lord and Savior, definitely wala siyang magigain, wala siyang mapapakinabang. Completely talo siya.
So mismong si Jesus po ay nangako ng napakaraming blessings sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya kapag sila'y namatay. And of course, hindi po ito pera. Hindi po ito kasikatan. Hindi po ito kayamanan, kundi blessings na hindi mo pa nai-imagine. Kaya doon po sa book of First Corinthians chapter 2 verse 9, ang ganda po ng nakasulat. At ang sabi po rito, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. So sa gabi pong ito, pag-aaralan natin ang ilang blessings na mapapakinabang natin bilang Kristiyano sa atin pong pagpanaw dito po sa lupa. Tatandaan natin, ang buhay po natin ay hiram lang. Hindi po natin to pagmamayari. Okay? I hope and pray na magbibigay po ito ng comfort at enlightenment at the same time sa atin pong lahat. So tatalakayin po natin, kaunti lang naman ito, yung blessings gained by Christians after their death. Ano ba talagang mapapakinabangan ng isang Kristiyano once siya po ay mamatay? So let's go to number 1. Ang unang pakinabang is a perfect life. Pabago-bago po ang takbo ng buhay dito sa mundo. Kapansin-pansin po yan. Minsan masaya, then all of a sudden malungkot naman. Minsan maganda ang kalusugan, minsan naman po ay dumaranas ng sakit. Minsan may pera, madalas wala. Minsan nakatawa, minsan po naiyak. Minsan ayos, minsan hindi. Minsan nagdiriwang, nagse-celebrate, minsan nagluluksa. Habang nalipas po ang panahon, nababago ang ating condition at situation. Malayo po sa pagiging perfect. Pero sa langit po, ang buhay ay perfect. Doon po sa Book of Revelation, chapter 21, verse 4, ganito po ang mababasa natin. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Sa langit, wala na pong problema. Wala na pong worries. Wala na pong hassle. Life is definitely perfect. Naalala ko po yung kwento ng ating Panginoong Hesus tungkol po dun sa mayaman at si Lazarus. Namatay po si Lazarus na nung siya po'y nabubuhay pa, lagi pong nahingi ng limos dun sa mayaman. Siya po'y may sugat, may karamdaman po siya, naghihirap po siya, pero kadalasan po siya po ay na-reject nung mayaman. Ano po? Yung kanyang sugat, dinidilaan ng aso. Grabe po yung kanyang kinasapitan nung siya po'y nabuhay pa. Namatay po si Lazarus at siya po'y dinala ng mga anghel sa piling po ni Abraham. Namatay din po ang mayaman at siya po ay inilibing. At habang nagdurusa po yung mayaman sa lugar ng mga patay, nakita niya doon sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. At sumagot po si Abraham doon po sa Luke chapter 16 verse 25. Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now, he is comforted here. Ang ibig sabihin po nung salitang comforted na ginamit po dito ay wala na pong sakit si Lazarus. Wala na po siyang problema. Wala na siyang alalahanin. At wala na po siyang paghihirap. Nangangulugan po ito na sa kamatayan, iiwanan natin ang imperfect world na ito patungo sa perfect life sa langit in the presence of God. Ngayon, huwag mong isipin na wawakasan ng kamatayan ang lahat. Kagaya po ng iniisip ng napakaraming tao. Ano po? And even, sa to say, some Christians, ano po, nalulungkot sila at natatakot sila po'y mamatay. Nangako po ang Panginoong Yesus dun po sa Book of John chapter 11 verses 25 and 26. Ang sabi po niya do sa Samaritan woman, remember, do sa well, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, he will live. And he who lives and believes in me will never die. Ang kamatayan po
ay hindi katapusan ng ating buhay. Sa atin pong kamatayan, hindi natin iiwan ang daigdig ng mga buhay tungo sa daigdig ng mga patay. On the contrary po, ang totoo ay ito. Iiwanan natin ang daigdig na ito ng mga namamatay tungo po sa daigdig ng mga buhay. The land of the living. Now, ang ikalawa pong benefit o blessing po na makakamtan ng isang believer pag tayo po ay namatay ay ito, a perfect home. Kanina po a perfect life, ngayon naman po ay a perfect home. Ang daigdig po natin ay nasa ilalim ng sumpa. I'm sure mag-agree kayo sa akin, ano po? Dahil alam natin na naging under curse na po ang mundong ito nung nagkasala po ang ating unang mga magulang na si Adan at saka si Eva sa kanilang ginawang pagsuway sa Panginoon. So nasa sumpa na po tayo. Ito'y daigdig po ng kasamaan at kaguluhan. Makinig lang, makinig ka lang ng balita, for example, ano? Sa totoo lang, malalaman mo kung gaano kalaganap ang kasamaan ngayon, ang kaguluhan. Sa panahon natin ngayon, wala nang ligtas na lugar eh. Kahit na in broad daylight, ang mga masasama patuloy pong gumagawa ng kasamaan. Kahit nasa loob ng bahay, pinapasok, pinapatay, pinagnanakawan, nangre-rape. Ang mga business establishments, kahit na nasa mall, maraming tao, pinagnanakawan din. Mga bangko, pinapasok, di ba? So at marami pa pong ibang uri ng kasamaan ang lumalaganap sa ating mundo ngayon. Ngunit ang magandang balita po ito, ang lugar na inihanda sa atin ng ating Panginoong Hesus, sa ating sumasampalataya sa Kanya, is a place of eternal bliss, a place of perfect peace. Ang isang magandang bagay kapag namatay ang Kristiyano ay ang paglipat mula sa masamang mundong ito sa isang mundong isinumpa tungo po sa isang perfect home sa langit. Maihahambing po natin ito sa isang bilangguan kung saan, for example lang to ikaw ay nakakulong. Okay? Araw-araw kang binubugbog, pinahihirapan ka. Yung pagkain na kakainin mo ay panis. Hindi mo talaga kayang sikmurain. Lupa ang tinutulugan mo. Hindi ka komportable. Malamig man o mainit ang panahon. Talagang puro pagdurusa, puro paghihirap. Ngayon, iniligtas ka ng isang taong hindi mo kilala, a total stranger. At dinala ka ngayon sa isang ligtas at payapang lugar. Hindi mo ba i-consider na kaibigan ang nagligtas sa iyo? Of course, i-consider mo. Di ba? Utang mo sa kanya ang buhay mo eh. Now, sa isang banda po, ang kamatayan ay isa ring kaibigan. Okay? Ngunit pakinggan niyo itong mabuti. Ang pagpapakamatay ay hindi kailanman kasama sa option o pagpipilian para makatakas po tayo sa mga problema, mga pagsubok sa buhay na ito. Now, let me tell you this one story na actually ikinalungkot ko po talaga. Nabalitaan ko po meron tayong isang dating nananambahan sa Firm Cavite. Ano po? Pero even before the pandemic po ay hindi na po dumadalo yung mag-asawa. Ang pamilya. And then nabasa ko nga po yung sad news na namatay yung isang dumadalo before sa Cavite. Tinanong ko si Pastor Pat last Wednesday if kayo po ay present ano po sa online service natin sa prayer meeting. Pero sabi niya sa akin, Pastor, ipipm ko na lang sa inyo. And then after a while, nag-PM si Pastor Pat at sinabi sa akin yung real reason. Pastor, nagbigti po. Hindi pa po namin alam kung ano po yung tunay na kwento. Nagbigti, nagpakamatay. So ang point ko po, hindi po ito kasama sa pagpipilian para makatakas po tayo sa problema sa buhay. Ang Diyos ang nagbigay, siyang babawi ng ating buhay. Isa pa po, lahat ng material na bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ang ibig sabihin, lumilipas, maaring nananakaw, naluluma, nasisira, nabubulok. At nauunawaan po ito ni Abraham. Sobrang dami ng kanyang ari-arian. Napakayaman po ni Abraham. May tuturing natin siguro na bilyonaryo si Abraham. At ang lupain ng Kanaan ay ipinangako at ibinigay ng Diyos sa kanya. Ngunit mababasa po natin to
Sa New Testament, sa Book of Hebrews chapter 11 verse 10. Pakinggan niyo mabuti. Abraham was confidently looking forward to what? A city with eternal foundations. A city designed and built by God, not by human hands. So ibig sabihin, talagang very optimistic si Abraham sa eternity niya, na makakasama niya talaga ang Diyos na siyang nag-build ng city. Sa mundo po natin ito, wala tayong perfect fellowship o relationship. Napakarami pong hadlang sa pakikipag-fellowship sa ating mga churchmates at mga mahal sa buhay. Attitude po ang nangunguna sa listahan ng mga hadlang. Kasunod na lang po yung distance, ano po. At syempre, kamatayan. Dagdag pa po rito yung hindi pagkakasundo. Ngunit, ang good news po ito. Sa langit, there is no such thing as separation. Lahat ay nagmamahalan doon. Lahat ay nagkakasundo. Sa langit po, tayo'y mabubuhay in perfect harmony. Ito ang mapapakinabang natin pag tayo po'y namatay at tayo po'y pumunta sa langit. A perfect home. Okay? So, a perfect life, a perfect home. Thirdly, a perfect nature. Kapatid, tumingin ka sa paligid mo ngayon. Ano ang nakikita mo? Hindi ba imperfection? Ang mundo ay punong-puno ng imperfections. Tingnan mo lang mabuti ang mukha mo sa salamin at makikita mo ang imperfections. Kasi hindi nga po tayo perfecto eh. Alam po natin yan. Ang katawan po natin ay nanghihina. At kapag ka tumatanda na nga, napapadalas ang pagkakasakit. Pero hindi ibig sabihin pag bata hindi magkakasakit. Kasi imperfect nga eh. Nakakasakit pa rin. May attitude po tayo na ayaw ng ibang tao. Hindi natin may tatatwa yan. May mga pagkakataon po na nakakagawa tayo ng maling decisions at tayo po'y nabibigo. Marami tayong kapalpakan sa totoo lamang, na dahilan po ng ating pagkabalisa at nauuwi sa takot. Ngunit kapag tayo po'y namatay, ito po ang good news. Hindi na po tayo makakaranas ng ganitong imperfections at pagkabalisa o pagkatakot, pagkabahala. Bagamat totoo na hindi agad tatanggap ng perfect body ang isang believer ng Panginoong Yesus sa mismong oras ng kanyang physical death, may pag-asa po at meron pong assurance o katiyakan na siya, na may katiyakan tayo sa pagbabalik po ng ating Panginoong Yesus. Tatanggapin niya ang isang heavenly body. Listen to this. Tatanggapin po ng isang namatay na kay Kristo ang isang imperishable body, isang glorified body, isang powerful body, isang immortal body, at isang spiritual body. So ibang-iba po kung i-compare natin sa katawan natin ngayon, na sa totoo lamang, kapatid, kaibigan, patungo talaga sa panghihina, pagkakasakit, and ultimately, death. Doon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 40 to 44, ganito po ang nakasulat. There are also heavenly bodies and there are earthly bodies. So ang body natin ngayon, earthly. Pero time will come, papalitan nito, magiging heavenly. Kasi hindi po pwedeng pumasok ang body natin ngayon sa heaven. Kasi ang body natin is made of dust. Hindi po ba? Galing tayo sa lupa eh. Galing tayo sa gabok eh. Sa langit po, walang gabok doon. Okay? But the splendor of the heavenly bodies is one kind. And the splendor of the earthly bodies is another. Bagamat may splendor po yung ating katawang lupang ito, sa totoo lang nga po, habang tumatagal, ito po ay, sabihin na natin, pumapangit na po eh. Di ba? Nagkakaroon na ng mga kulubot, nagkakaroon na ng mga age spots na tinatawag, ano po, nalalagas na ang buhok, at marami pa pong iba. Yung mga dating beauty queens, kagaya po halimbawa nung kabataan ko, si Gloria Diaz, nakita ko po yan, nasaksihan ko sa television, black and white pa noon. Siya po yung nanalong Miss Universe, ano po? Ngayon ay matanda na. Hindi na may kakaila. Wala na yung dati niyang splendor, yung kanyang earthly body. Okay? So, ganun talaga eh. Now, sa verses 42b hanggang sa verse 44, mababasa naman po natin, so will it be with the resurrection of the dead. Yan na. The body that is sown perishable, it is raised imperishable. So, pag ang isang taong buhay at namatay na, di ba ililibing? Ano po?
So yung body niya ay actually perishable o siya po ay nabubulok. Actually, kahit tayo po ay nabubuhay pa eh. Nagpe-perish na po yung ating body. Every instant po, every single second po, may namamatay sa ating mga cells. Di ba? Nabubulok na yung body natin. Okay? Pero it is raised sa resurrection day, imperishable. Hindi na po siya mabubulok. Malaking difference yan. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. So ibang-iba na po yung magiging katawan natin. Ito yung pakinabang natin, kapatid kaibigan, once we die sa resurrection day. Now, kailangan po nating ma-realize na ang kamatayan, bagamat masakit po sa kalooban, ay meron naman pong wonderful or beautiful side. Kapag ang believer po ay namatay, he gains a perfect life. Kapag siya po ay namatay, he gains a perfect home and he gains a perfect nature. Kaya I pray po na masabi rin natin yung sinabi ni Apostle Paul, ma-echo po natin yung kanyang binigkas sa Philippians chapter 1 verse 21, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Nawa po meron po tayong natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral sa ngayong sa gabi pong ito. Ano po?